12 po na bagay na dapat nyong ginagawa. Lagi nyong tatandaan whenever na may misunderstanding kayo, whenever na nag-aaway kayo, whenever na may struggle or may problema sa inyong dalawa or sa relationship nyo, so that imbes na maghiwalay kayo or imbes na you will hate each other or imbes na magkaroon ng hindi maganda between you or may division sa inyo, is that ang mangyayari dito kapag alam nyo yung ginagawa nyo is that you will become more stronger. Hindi mo masasaktan yung partner mo. Unnecessary pain ay maiwasan. Unnecessary na mga salita or bitterness is maiiwasan. So, this is very important, and please share this video. Itag mo yung partner mo. Trust me, whenever na nagawa mo ito, yung relationship nyo magiging mas better, mas ma-in love kayo sa isa't isa, mas makikilala nyo isa't isa, and mas mapapalabas nyo yung potential yung dalawa at yung relationship nyo. So, kung gusto mong malaman, let's go, simulan na natin. Number 1 na lagi mong tatandaan at dapat mong gawin is that huwag po maglandi, kasi hindi po yan ang solusyon ng problema nyo. Sometimes talaga ganito ang tao na kapag nag-away, may selos, may trust issues, may mga haka-haka, palagi nitong iniisip is that kung paano din saktan yung partner or maghanap ng sympathy ng ibang tao, maghanap ng comfort mula sa ibang tao, and ang tendency nito, hindi mo na mamalayan, nanlalandi ka na pala ng iba. And sometimes yung iba, consciously na talagang aware sila na paglalandi sa iba yung solusyon or yung hinahanap or yung gusto. Trust me, hindi po yan ang solusyon yan at wala pong magandang mangyayari dyan. Okay, kapag ganyan yung mentality mo, sabihin na natin, sige, naghiwalay kayo ng partner mo ngayon, punta ka sa nilandi mo. Trust me, either yung nilandi mo ang mga apply yan sa'yo or gagawin niya sa'yo, or ikaw mismo gagawin mo ulit sa iba. Hanggang sa ganun na lang yun, ganun yung ginagawa mo, walang peace of mind sa'yo, walang peace sa'yo, walang stability sa'yo, walang magandang patutunguhan ng buhay mo. And I don't hate you. Sinasabi ko lang ito dahil mahal na mahal kita, that you need to stop that, okay? You need to flee from lust, or you need to flee na maghanap ng sympathy mula sa ibang tao or manlandi ng iba tuwing nag-aaway kayo. Tandaan mo yan, okay? Proceed na po tayo sa number 2. So that, huwag pong patulan kung alam na walang katotohanan. Sometimes may nature din, especially ng mga babae, at meron din mga lalaki na ganito, na panay tamang hinala lang, mga mahilig bang magsalita ng mga masasakit or mga negativity or negative na lang nakikita sa buhay or sa'yo. That kapag alam mo na wala pong katotohanan, huwag mo pong patulan. Kasi once na pinatulan mo, pati ikaw madadamay. Magiging negative ka din. Wala ding magandang mangyayari sa'yo sa relationship nyo. Kasi wala nga Wala ngang maganda na nangyayari kapag walang katotohanan. Okay? So, ang pinaka-the best na dapat mong gawin, tumahimik ka muna. At kung kumalma siya, then tsaka mo siya kausapin ng maayos. Kung anong problema, kung ano ang dapat gawin, kung bakit ganun. And then, kapag ikaw ay lalaki, pagalitan mo, itama mo. That is not right. Hindi dapat ganito, hindi dapat ganito. Okay? Sometimes mga lalaki, I don't know, biglang nag-pop up sa spirit ko, and I want to share it with you because I believe that there's something na kailangan na marinig ito. Mga lalaki kasi minsan, you need to stand up. You're a leader. And one na responsibility ng isang leader is that dapat itama mo kung ano yung mali. Kapag na may nakikita ka na mali, itama mo. Sabihin mo, i-correct mo. Because you're a leader. Yan ang dapat na gawin mo. But not in a harsh way, not in a rush way, not in, dapat be mindful kung paano mo din i-relay ito, paano may correct yung partner para magiging okay yung lahat ng bagay. Okay? So, proceed na po tayo sa number 3 na dapat mong gawin or tandaan is that piliin nyo palagi ang hindi pairalin yung pride or ego. One of the destroyer ng lahat ng relationship is pride and ego. Even our relationship with God, pride actually, yung nagdi-divide sa akin. That's why the Bible says that anyone who exalt himself will be dumb, and anyone who humble himself will be lift up. Even Satan fall because of pride. So, every relationship sa talaga, ang sumisira dito is that pride and ego. That is why piliin natin palagi ang magpakumbaba na lang, ang hindi
hindi maging pride or pairalin ang ego. Kasi you cannot pray for ego and pride to leave you. You cannot cast it out, you cannot rebuke it. You need to choose it. Piliin mo palagi magpakumbaba. And ang magpapakumbaba, hindi po ibig sabihin na sunod-sunuran ka sa gusto ng partner mo, sa nangyayari dahil kasi sometimes aware man siya hindi, nagiging manipulative siya. Like gagamitin yung emotion, gagamitin yung situation, gagamitin niya yung paiyak-iyak niya para lang mapasunod ka sa gusto niya. Hindi po ibig sabihin na kapag sinusunod mo na lang sa that nagiging humble ka na. That's foolishness and unwise, and ignorant. Ang pagiging humble is that wag mong gawin kung ano yung ginawa niya sa'yo, and you need to stay kung ano yung katotohanan in a gentle way, in a good way. Number one na nagiging humble ka is in the presence of the Lord. Anyone who humble yourself unto the mighty hand of God, and He will lift you in due time. So, mga kapatid, piliin palagi ang magpakumbaba. Okay? Number 4 na dapat tandaan, na dapat gawin is that attack the situation, not him or her. Personally. The problem, tuwing nag-aaway ang mga magpartner, napapansin ko is that, even ganito din ako dati, especially kapag nasaktan ka, especially kapag hindi napagbigyan yung gusto mo, merong eagerness sa'yo na may nagpupush sa'yo na you want to attack your partner also sa pamamagitan ng mga masasakit na salita, sa pamamagitan ng kanyang weakness, ibato mo sa kanya, sa pamamagitan ng kanyang past. Gusto mo din siyang saktan, pero nakakalimutan mo that hindi dapat ganun, kundi ang dapat inaatake mo yung situation, yung nangyari, or yung ugali niya. Hindi siya mismo. Because kapag siya yung inatake mo, ang mangyari dito, magiging bitter din siya, masasaktan din siya, and nature ng tao, kapag nasasaktan, nagiging defensive. Nagiging defensive ang isang tao. So, kapag nagiging defensive, of course, i-close niya yung tainga niya, i-close niya yung puso niya, hanggang sa hindi niya ma-realize, ang nararamdaman niya lang, ang nasa isip niya lang is that masasakit yung sinasabi mo, nasasaktan siya. So, walang magandang patutunguhan, walang mangyayari sa relationship niyo. But, if you're the person na inaatake yung situation, yung ugali niya, kung ano yung nangyari, dapat yun yung mai-correct at hindi siya. Then, magiging mas better yung relationship nyo. Then, maayos nyo yung relationship nyo without unnecessary na mga, masasakit na mga salita or masasakit na mangyari. Okay ba? Yun ang dapat mong gawin. Tandaan mo yan. And, number 5 na dapat mong gawin is that i-update pa rin siya kahit na may misunderstanding kayo, kahit na may mga ganyang nangyayari. Kasi, kapag normal lang naman talaga ang problema sa relationship, that is why, kapag matutulog ka na ganoon or something happen, lumayo ka or hindi niya alam, it is very important, especially sa mga LDR, it is very important na i-update mo pa rin siya para malaman niya naman that you care. You care about him or her. And in that way, mas mabilis maayos kung ano man yung namagitan sa inyo, ano man ang hindi magandang nangyari sa inyo. Kasi nagpaparamdam ka pa rin na mahal mo siya, although not directly that sinasabi mo I love you, pero yung way na ina-update mo siya, it means hindi naman siguro yan manhid or plastic para hindi niya ma-realize that you care about him or her. So, that is one actually na the best na way na dapat mong gawin. And number 6 na lagi mong tatandaan at dapat mong gawin is that iwasan na saktan siya emotionally or physically. Actually, sa relationship, hindi naman talaga maiwasan na may sakitan na mangyayari. Pero, hanggat aware ka pa, hanggat consciously, pipiliin mo pa rin na hindi siya saktan by your words, or physically, especially yung sa mga lalaki. Iwasan siyang namurahin, iwasan na ibalik kung ano man yung nakaraan para saktan siya, iwasan na ibato din sa kanya yung mga kahinaan niya para saktan siya. Or sa mga lalaki, iwasan na saktan siya or pagbubuhatan ng iyong kamay. Because hindi po yan kasi may babalik. And the thing is that the more negative or the more na pain na nangyayari inside the relationship is that mas mahirap itong i-work out. Especially kapag mas mabigat na yung negative or yung hindi magandang nangyayari kaysa magandang nangyayari. It is nearly possible na mag-work out pa ito. And ang road nito is destruction. Ang road nito is pagkakasira ng isang relationship. So, mga kapatid, hanggat maaari, umiwas po nasaktan physically or emotionally or mentally yung partner. And number 7 na dapat gawin or laging tatandaan is that iwasan po ang mentality ng revenge. The Bible says, forgive
when someone hurts you. Forgive when someone did something to you. Because if you don't know how to forgive, the Father who is in heaven never forgive you of your sin. Ito kasi ang sikreto ng forgiveness. Kasi once na nag-forgive ka, magkakaroon ng peace sa'yo. Ikaw ang makakalaya, magkakaroon ng freedom sa'yo. And tendency, kakainin ka ng pagmamahal. Kakainin ka ng wisdom, ng understanding. Kakainin ka ng presensya ng Panginoon. Pero kung nasa iyo palagi yung revenge, gusto mo na saktan din yung partner mo dahil yun yung ginagawa sa'yo, then ikaw ang mababal, ikaw ang makukulong dyan. Ikaw ang magiging bitter, ikaw yung, mapoposes ng anger, spirit of anger. Ikaw yung kawawa sa totoo lang dyan. Ikaw yung may stress, ikaw yung madedepress, hindi ka makakalaya dyan. And the thing about when you release forgiveness, and that is the time actually, that the presence of God or God Himself will come and touch your partner para siya yung magbago or tudungan para magbago yung partner mo, because no one in this world can able to change a man unless God, for betterment. Okay? Satan can change a person for worse, para ma-imperno, but no person can able to change a person. Gagamitin ka lang ng Diyos. Of course, like me, ginagamit niya lang ako para marinig mo ang gusto niya. But the only being who can able to transform or change you is only God. Ang dapat mo lang gawin is that piliin. And number 8 na dapat gawin, huwag pong matulog na hindi nagkakayos. Hanggat maaari po sana. Hindi ko sinasabi na pilitin mo na uyusin kung hindi pa naman siya ready or kung talaga sobrang sakit na yung nangyari. Pero, hindi ko po sinasabi na pilitin mong baguhin or ayusin, especially kapag too much sa side ng partner mo. Sobrang sakit na nangyari and hindi na maganda or kailangan niya ng space. Huwag mo pilitin. Pero, ang point ko dito, hanggat may chance at mga malilit lang ba na bagay, huwag niyong sanayin na matutulog na magkaaway. Because sometimes, yun actually yung opportunity ng demons or, wicked spirit na makialam sa relationship nyo. Like, maari sa hindi kayo nag-release ng forgiveness, hindi kayo nag-ayos, tapos natulog ka, napaisip siyang lalabas, makipag-inuman, kukontak sa whatever. You see, binigyan nyo lang ng space si Satan to come and destroy your relationship. Hindi ko sinasabing palaging ganito. Ano po? Pero, what if? And may chance na mangyari ganyan. Like, hindi kayo nag-ayos. What if mapapasukan siya ng spirit of depression, stress, and suicidal thoughts? Then, ginawa niya yun. Then, sino ang kawawa? Sino ang, masisira yung relationship niyo? So, the best na dapat nyo gawin hanggat maaari is that mag-usap na, mag-release ng forgiveness at ayusin. Huwag hayaan na matutulog kayo na may misunderstanding. Tandaan nyo yan, okay? Number 9, paglalasing ay hindi solusyon sa problema yung dalawa. Recently lang, meron akong na-counsel na mag-partner that itong lalaki umuwi sa kanilang bahay and then naglasing dahil may problema silang dalawa. May nangyari sa kanila na hindi maganda. And nagchat sa akin itong babae na nanuda bang dapat niyang gawin hanggang sasabi niya, alis na, akas na, napagod na daw, iwan na lang daw yung anak, ganito. And sabi ko, no. Wag ganun yung gawin mo. Wag din mag-inom ng alak ganito. So, yung counsel ko siya hanggang sa pinaka-the best na sabi ko sa kanya, tumahimik ka muna, wag kang mag-chat, wag kang mag-post ng ganito. And then, God is good dahil naayos naman ang lahat. So, ang point ko dito is that kapag may problema kayo, huwag alak ang una nyong takbuhan. It will never solve your issues or your problem. Never. Actually, magiging mas worse pa ang lahat. And actually, that open door actually kay Satan to come and destroy you and relationship. Imagine, if without me na ng counsel sa babae na yan, may suicidal thoughts na sa kanya, gusto niyang magpakamatay, what if wala na ginamit ng Panginoon to speak sa kanya? Maaring nagkapangamatay or maaring nag-decide siya ng decision na hindi dapat. Maaring baka hanggang ngayon hindi pa naayos yung relationship nila. So, mga kapatid, please, hindi po alak o paglalasing ang solusyon ng problema. Umiwas po sa mga bagay na ganyan. So, if you're having hard time to overcome ang paglalasing, especially sa mga mag-asawa, let me pray for you and believe that Jesus will touch you. Believe that Jesus can change you. Believe even right now, walang imposible sa Panginoon. Even sa screen lang, nanonood ka lang, God can able to transform you and touch you and He will help you. He will deliver you from every spirit of drunkenness. Okay? In the name of Jesus Christ, help this person, Lord. Help this person. Every spirit of drunkenness, unclean spirit, I command you to depart from her or depart from him in the mighty name of Jesus. You have no place there. You have no place there. You have no authority there. I dismantle you in the mighty name of Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name.
Amen and amen. So, please, ladies and gentlemen, if you feel something, comment down below. If you feel something like nasusuka kayo or something na weird na nangyari sa body nyo, please comment down below. And trust me, after that, go to Spirit-filled Church. Doon magsimba kayo. Hanapin nyo ang Panginoon and He will help you. Okay? So, proceed na po tayo sa number 10 is that lagi mong tatandaan na ang mga problema or mga pag-aaway or yung mga struggle na ganyan, kung ano man ang pinagdadaanan nyo ngayon, is to make you stronger actually. Okay? Kapag ganito yung mentality mo, maiiwasan ang mentality ng pabayang tao, responsible, maiwasan ang pagka-stress, pag-stress because you understand that sa lahat ng nangyayari sa inyo is that in order for you, para mas makilala mo yung partner mo, para mas mahalin nyo pa ang isa't isa, mas makikilala nyo pa ang isa't isa. An opportunity actually yan. Actually, sometimes and most of the time, blessing in disguise actually ang mga yan kung alam nyo yung dapat yung ginagawa. Okay? Lagi mong tatandaan yan. And proceed na po tayo sa number 11. Dapat mong gawin is that lagi mong tatandaan na mahal mo pa rin siya. Okay? Sometimes kapag anger enters you or pain enters you, bitterness dahil sa mga nangyayari sa inyo, kapag problema ay meron kayong pinagdadaanan, parang naisip nyo na hindi nyo mahal yung partner nyo. No, that's just a feeling. And the Bible says that feeling is a deceiver of all. So, don't believe that. Lagi mong tatandaan na mahal mo siya. And hindi dapat maapektuhan ng anumang problema yung pinagdadaanan nyo. Okay? Hindi sana maapektuhan ng anumang problema kung ano yung pagmamahal mo sa kanya. The best actually na dapat gawin and chance nyo dapat actually yan to come closer to God, to draw near to God, para mas makilala nyo, i-relay nyo sa Kanya. Meron akong pinost sa aking Facebook page, El Hiret Ministry, sabi ko, don't ask God for solution because He is the solution. Trust in Him, surrender in Him, give everything to Him, and He is the solution. He will make the way. All you need to do is to have faith in the Lord Jesus Christ through the power of the Holy Spirit. And you will see His goodness may overflow through your life and even His blessing and rewards. Okay ba? And last but not the least, na pinaka dapat mong gawin is that allow God to fix you both. Allow God to fix your relationship nyo. I can advise you. I can give you some insight, some knowledge. I can give you something that it can able to help you. But listen, I cannot fix you totally because I don't know ang exact na nangyari sa inyo, kung ano ang tunay na story ng both sides sa inyo, kung ano ang tunay na nangyayari physically and spiritually. Because sometimes everything that is happening in this physical realm, it is because may nangyayari spiritually. And only God knows that. Only God knows that. That is why He can able to fix you. He is the only one who can fix you, fix your partner, and fix your relationship. When you're struggling something like vices, like mga bisyo, lust, anything that is destroying your relationship, God is able to fix all those things. Trust Him. And if you want, let me pray for you and God will touch you. Okay? Hallelujah. Father, in the mighty name of Jesus Christ, I thank you for this person. I thank you that you love him, you love her, Lord. I thank you that, Lord, itong situation na pinagdadaanan niya ngayon, Panginoon, ay gagamitin mo para ma-reveal mo ang kabutihan mo sa Kanya, ang kagandahang loob mo sa Kanya, ang pagmamahal mo sa Kanya, at ang blessing mo sa Kanya. In the mighty name of Jesus Christ, may she receive strength and power to overcome every struggle, trials, and temptation in their relationship and even in their life. In Jesus' mighty name, amen. I thank you also, Lord, that you will reveal your love to them. In Jesus' name. Amen. So that's it for today's video. I hope po na meron kayong natutunan kahit sobrang haba po, and I hope and I pray na worth it ito para sa iyo. Please share this video para marami pa tayong matutulungan, marami pa tayong maabot. So maraming salamat. That's it. Shalom.